Welcome back to my channel, Madden Language, and we're going to discuss accounting for special transactions, partnership liquidation, part 6, safe payment schedule. So ito yung second to the last topic natin sa partnership liquidation. Kasi meron pa tayong isa pang topic after nito. So introduction muna, ano ba yung safe payment schedule? So ito yung safe payment schedule, ito na-identify niya kung magkano yung cash na kailangan na pwedeng ma-distribute sa mga partners tulad ng pag may mga installment liquidation. Kasi syempre, para maiwasan natin yung overpayment. Parang ang nangyayari, January 1, ito muna yung makukuha nating pera. Pagdating next month, ito naman. Depende yan kung ang ilang buwan, ilang uh, terms yung bayaran ng cash. Okay. So this process involves two primary assumptions. First, treating all remaining non-cash assets as total loss. At yung pangalawa naman, accounting for all anticipated liquidation expenses and potential hidden liabilities as immediate losses. So combination nito, two factors represents the total potential loss. Hmm. So para mas maintindihan natin siya, problem solving na lang tayo. Ito nakuha lang to kay Sir Milan, yung sa libro niya sa Accounting for Special Transactions. Maganda talaga yung libro niya. On January 1, 2001, the partners of ABC Co. decided to liquidate their partnership. The following information was made available. So may cash 20,000, accounts receivable na 60,000, inventory na ng 120,000, equipment na 300,000 net, total 500,000. Accounts payable natin 30,000. Take note, may payable to be. So alam natin, 'di ba? Kailangan siyang ilagay to para ma-adjust yung capital balance. Remember that one sa mga previous video natin at previous lesson nyo sa liquidation. Capital ni A, B, C 100, 150, 200K. At profit and loss ratio nila 20, 30, 50%. Okay. So the partnership now will be liquidated on an installment basis. Distributions to owners will be made as cash becomes available. So to. So mabibigay lang yung pera, syempre kung may cash na. So January 2001, nagkaroon ng mga transactions. 75% daw ng accounts receivable natin, ito, ay nakolekta lang for only 30,000. 75% ito, nakolekta lang 30,000. Half of the inventory was sold for 40,000. Kalahati nito, 40,000 lang nakuha. Equipment with carrying amount of 200,000 was sold for 120,000. Yung 200,000 nito, siyempre may natitira pong 100,000. Nabenta lang for 120,000. 2,000 liquidation expense were paid at mga estimated future liquidation pa, total 1,000. Nag-set aside tayo ng 9,000 para sa mga unrecorded liabilities at mga anticipated expenses pa. So we need to prepare the safe payment schedule on January 31, 2001. Gagawin natin, alamin na natin yung actual loss. So paano na gagawin yon? Remember, if you remember the pro forma, yung net cash proceeds, di ba? May net cash proceeds tayo dito. Maminus mo siya sa carrying amount ng non-cash asset. Ah, makukuha mo yung gain or loss. Kasi mostly loss yan eh. Okay? Kunyari, if you remember sa mga previous video, net cash proceed mo 50,000 para dun sa non-cash asset na nagkakahalaga ng 170. So, lugi ka ng 120K. 'Di ba? Mm. Yun yung gagawin natin dito. Kaso dito naman, actual loss siya. So, check natin. Loss on actual accounts receivable. Tingnan natin ha. Loss on collection of accounts receivable. Sabi dito, 75% daw ng accounts receivable was collected for only 30,000. 75% ng 60,000 is 45,000. Di ba? So, 45,000 yun. Tapos, ang nakuha mo lang 30,000. So, 30K minus mo ng 45K. Di ba? That's a 75%. Ganito yun eh. 75% daw ng accounts receivable. So, kunin mo muna yung 75% niyan. That's 45,000. Nakuha mo lang 30K. So, that will be like, lugi ka ng 15K. Di ba? Ita-type ko na nga lang para mas maayos. So, lugi ka ng 15K. Yung loss on sale of inventory naman,
half of the inventory was sold for 40,000. So kunin mo yung kalahati ng inventory, that is 60K. Tapos, nabenta mo lang siya ng 40K. So, ito yung net cash proceeds mo, 40K. At yung carrying amount of non-cash asset, lugi ka ng 20K. So, lalagay mo dito yung actual loss mo na 20K. Okay? Loss on sale of equipment. Equipment daw na with carrying amount of 200,000 was sold for 120,000. Yung equipment mo, 300,000. So, kukunin mo lang yung 200,000 yan, which is, yeah, 20,000 net cash proceeds. Sorry, 120, nabenta mo siya ng 120K. Ito yung net cash proceeds mo, di ba? Carrying amount ng non-current asset, ay sorry, non-cash asset is 200K. Lugi ka ng 80K. Hmm. Okay. Okay. Actual liquidation expenses. So, tingin ka dito sa letter D and E. Ito lang. 2,000 lang yung papansinin mo. Kasi ito, future pa eh. Hindi pa natin to gagamitin. Ito, future din yan. Kasi naka-retain pa. Hindi pa siya nagagastos. Hindi pa siya loss. Hindi pa naman nagagamit eh. So, 2,000 daw, nagamit na natin. Actual loss na yun eh. Okay. Pag inad mo yan, gamit ka ng CalQ. 15 plus 20 plus 80 plus 2. 117,000 ang lugi natin. Okay. So, ito yung actual loss. Ito yung step 1. This is step 1. We need to compute for the actual loss. Ngayon, gagawin naman natin is we're going to do the maximum loss possible. So, sir, paano natin gagawin yon? Yung kukunin mo, yung carrying amount of unsold non-cash asset. Hmm. So, di ba 75% dito, ito yung kanina. So, meron pang 25% to. Itong 60%. So, 25% ng 60K, ano ba 25% niyan? 15,000. Teka, check natin para sure. 15,000 nga. Tapos, sa inventory, kalahati na yung nagamit, di ba? So, yung kalahati, pwede pa. Kalahati niyan, 120K times 50%. Ito yung mga unsold, di ba? Hindi pa nabebenta. That is 60K. Tapos, yung sa equipment, 200,000 ay nabenta na. So, may 100,000 pa tayo dito. Which is 300K minus 200K. That's 100K. Di ba? So, meron tayong, check natin ha. Add mo lahat to. That's 175K. Ito yung carrying amount of unsold non-cash assets. Lagi ko dito, 175K. Yung estimated future liquidation cost, ito po yun. Nakalagay dito. Ayun o. Nakalagay na mismo sa given natin. Estimated future liquidation cost is 1,000. At ano pala to mga negative pala to kasi loss pala yan. At yung cash set aside for unrecorded liabilities, that's 9,000. Dito po yun, no? Mhm. Okay? Ngayon, yung maximum loss possible is i-add mo lang lahat yan. 175 plus 1 plus 9. Let's, maximum natin is 185,000. Okay? Alright. So, UBC cost safe payment schedule. So, ito yung step 2. Ang step 3 natin, ito na gagawin natin. Gagawa tayo ng safe payment schedule for January 31 lang. Okay. So, ito, sanay na tayo dito. Capital balance before liquidation. Ano may nakalagay dito? Yan, 100, 150, 200. Sanay na tayo dito. Ilang beses natin to ginagawa. Tapos ito, 500. Ay, sorry. Hindi, ano lang to? 450,000 lang. May payable to be. Check natin yung given, 20,000. So, syempre, manadagdagan yung capital niya ng 20 min. Ito, wala to. 0, 0, 20,000. So, add mo yan, total interest niya. Ng January 1 lang yan ha. So, parang ito yung adjusted capital balance ng January 1.
70,000, tapos ito 250,000. Pag inad mo yan, that will be 470. Kaso check na rin natin. 170 plus 250 for yan. Oh, sorry. 100 plus 170 plus 250, 520. Ah, sorry. Ito pala, 200 lang pala to. Check ko nga ulit. Ah, yes, 200 lang. Ba't ba ako nag-250 doon? Oo. So, ito 200 lang to. Butit kaya natin sinecheck. So, 100 plus 150, 200, 450. 450 plus 20, 470. Sorry. Actual allocation of loss on realization. So, dito tayo titingin. Ito yun, 170,000. Ito muna yung unahin natin. 117,000. So, nakikita natin dito 117,000. I-allocate natin yan. So, gamitin natin yung profit or loss ratio. So, 20% ng 117,000, that's 23,400. Babawas natin yan sa capital nila. 30% nito, that's 35,100. Mm. At yung 117,000 times 0.5, that's 58,500. Okay. Yung total nito, bawas-bawas mo lang. So, 100,000 minus 23,400, 76,600. 170,000 minus 35,100, 134,900. 200,000 minus 58,500, 141,500. So, ito na yung capital nila na pag nasama na yung adjusted loss on realization ng January 2001. Add muna natin lahat yan para ma-check. Ayan, 141,500, 353,000. Tama ba tayo? Ma-check naman natin eh. Pag inat mo tong left to right, ito, at itong 470 minus 117, yes, 350. Tama tayo. Ngayon, susunod natin yung allocation of maximum loss possible. Dito na papasok si 185,000. Kaya natin siya inanap. Hmm. Okay, once 85,000, kunin mo yung 20% niyan. 185,000, 37,000. The reason why kailangan pa natin hanapin yung allocation ng maximum loss possible kasi sa accounting, yung conservatism principle. Sa ano yan, CFAS. Diba? So, 185,000 times 1.3, 55,500. At ito, kunin mo yung 50% niyan, 92,500. Yan. Ngayon, ito yung first installment. Oh, babawas mo ulit yan. 76,600 minus 137,000. 39. Positive yan. Next, 134,900. 79,400. At itong 141,500. 49,000. Add mo yung tatlo. 168. Dapat 168,000 lalabas dito. Pag minus mo yung 353,000 minus 185,000. Yeah, 160. Tama tayo. Sir, anong pinagkaya ba niyo dun sa yung katulad natin ginagawa dati sa mga previous video? Gawin natin. Sige, check natin. At yung gagamitin natin yung paano pag wala tayong mga allocation of loss realization pa maximum loss. Diretso na tayo. Papakita ko lang. You will still yield the same answer. I'll show you. Iba ito yung adjusted capital balance for 50 yan. Yung payable to me, lagyan natin 0 yan. Hindi ko nalalagay. 20,000 at syempre ito for 70,000. Admin capital nila. Yan. And 470 yan. Allocation of loss. Paano yung allocation of loss mismo? In my previous video, wala tayong mga ganito, di ba? Yung actual loss, maximum loss possible. Ang ginagawa lang natin, kinukuha na natin yung mismong pera mismo. Okay. So net cash proceeds natin dito is kunin mo lang to.
30,000, 40,000, 120. At itong mga to, 2,000, 1,000, 9,000. Okay? So, check natin. That's 30,000 plus 40,000 plus mo na 120,000. At ima-minus mo siya sa mga to. Itong, ang tawag dito, 219. So, minus 2,000, minus 1,000, at minus ka na rin ng 9,000. 178,000. To, di ba? Ito yung net cash proceeds mo. Ngayon, yung carrying amount ng non-cash asset, that will be 6120. Ito lang yung tatlo. 480, di ba? 480K. So, minus mo yan, 178 minus 480, 302. Lugi ka ng 302. Ito yung mismong loss natin. Okay. Ngayon, papasok natin yan 302,000 dito sa allocation of loss. Ito yung mostly ginagawa natin palagi. In my previous video, kung may 20% niyan, para mapakita ko lang na you will arrive to the same answer naman din. Kaso iba nga lang tong safe payment schedule. Okay. 30% nito, 96. At 50% nito, 151,000. Right. Oh, nga pala. Negative dapat to. Amounts received by partners. Ayan. 39,6. Kikita mo, di ba? Parehas na to, di ba? Ito, oh. At ito. 170,000 minus mo ng 96. 90,600. 79,400. Tumatama, oh, di ba? Dapat parehas yan. And 200,000 minus mo ng 151,000. That's 49,000. Same pa rin. Oh, check na rin natin. Add na lang natin sila. 94 plus 1 ng 49,000, 168,000. At yung 470 minus 1 ng 302, tama tayo. Same lang din siya. Nagkaiba lang is meron siyang installment siya, allocation of loss ng January 2001 at sinama din yung maximum. Hmm. So, first installment payment to partners January 2001, ganun din. Diba? Next one, syempre, January yun, alamin naman natin yung sa mismong ay sorry, let's have ano pula, yung balance of cash. Check natin kung magkano yung balance ng cash natin. Gagawa tayo ng T account. Okay? Gaya tayo dito. Yan. Gusto ko na nga lang to konti. Ka lang. Masama din tong ano eh. Gusto ko lang to. Yan. Para malaman natin yung galaw ng cash. So, alam natin, in January 2001, meron tayong beginning balance na 20,000. Ito yun. Diba? So, ito yung January 1, 2001, 20K. At meron tayong collection accounts receivable na 30K. Ito yun. Lalagyan mo lahat ng mga nakuha mo. 30K collection on accounts receivable. Meron pa tayong nakuha ang pera. And ito yung sale of inventory. Ito yun, yung 40,000. Ito pa. Sale of inventory, 40K. Sale of equipment naman. Sale of equipment natin, that's 120,000. Mhm. At syempre, naglabas din tayo ng pera. Ito yung mga payments for liquidation expenses. Itong 2,000. Hindi pa natin to ibabawas sa yung 1,000, 9,000. Kasi future pa naman siya eh. Future. Yung 1,000, 9,000. Hmm.
So, 2,000 dito. Ito yung liquidation expense. Yung current ha. At nagbayad din tayo sa creditors. Remember, dito may payable tayo na 30,000. Outside creditors to ha. 30K. 30K outside creditors. Okay. And lastly, yung payment to partners na 168,000. Ito. Ito din yan. Yeah. 168K. Payment to outside. Payment to partners. Payment to partners. Yan. Pag pinagmamangga mo yan, tingnan natin. 20,000 plus 30K plus 40,000 plus 120K minus mo ng 2,000 minus mo ng 30,000 minus mo ng 168,000. At ang natitira ay 10K. 10K. Ito yung cash ng January 31, 2001, ending balance ng cash. At mapapansin mo, yung 10,000 na yan, ito yun, no? Yung pang future natin. Yung na-retain at yung pang future expenses. Diba? Meron pa tayong 10,000. Okay, galing, no? So, another one, February 2001. Syempre, continuation to. The following transactions occurred in February 2001. 10,000 daw was collected on the remaining accounts receivable. So, yung 10,000, may accounts receivable tayo dito. Okay, bababa ko na nga lang to para hindi tayo paulit-ulit. Hmm. Okay, wait lang. Usog ko lang to. Ito, di ba? So, 10,000 daw was collected on the remaining accounts receivable. Kanina kasi, ang tawag dito, na kolekta na yung 75% nito. Na-kolekta na yung 75% niyan. Collected na. So, yung natitirang 25%, ang natitirang tawag dito, 25% na lang nito, 60,000. Guys, tanggalin natin 'to. 25% ng 60K, magkano ba 'yan? 60,000 times 25%. That's 15,000. Di ba? Tapos, ito yung non-current, parang ganito siya ulit. Net cash proceeds, tapos carrying amount of non-cash asset is equal to loss or gain. Kasi mostly loss yan. Ang net cash proceeds mo, ano ko mo ay 10K, kaso 15K yung halaga niya. So, lugi ka ng 5K. So, nalagay ka dito ng 5K sa loss on collection of accounts receivable. Loss on sale of inventory, kalahati daw was sold for 20,000. So, kunin mo yung kalahati ng inventory na 60,000. Yan, 60K. Ay, hindi. Carrying amount niya yun eh. 60K to. Magkano niya nabenta? 20,000 lang. 20K. So, lugi ka ng 40K. Diba? Loss on sale of equipment. So, the remaining items of equipment. If you remember, nabenta na yung 200,000. Dito po galing yun, oh. Check mo ulit. Carrying amount of 200,000 was sold. So, may natitirang pang 100,000. Diba? May natitirang pang 100,000. At, nabenta lang siya for 30,000. Okay. So, ito ay yung 100K na lang, 'di ba? Nabenta lang daw siya for 30,000. Lugi ka ng 70K. Hmm. Actual liquidation expenses, ito ni mismong natitira pa. Ano, 10,000. Ito yung kanina, 'di ba? 10,000. Bawas yan. Ay, sorry. Loss pala lahat yan eh. So, bawas, ano lang to? Negative lahat.
Yan. So add mo lahat yan, 125K. So actual mo is 125,000. Yeah. Now we're going to do another safe payment schedule sa capital balance before liquidation. Parang ulitin lang natin siya. Kaso sige, ulitin na lang natin. Ayan. 100, 150, 200. Okay. So, 100, hmm, 100, 150, 200. That's 450,000. Payable to be, that's 20,000. Nakalagay dyan, no? And add mo sila lahat. That's 170,000. And that's 470. Kasi nakalimutan ko ilagay yung 20,000 dito. Actual loss on realization January 2001. Sir, saan nang galing yun? Saan natin kukunin yun? Kukunin mo siya doon sa ginawa natin kanina, which is ito, 117,000. Ito po yun, oh. Actual loss noong January 31, 2001. Yan. 117,000 lagay mo dito. Parang kanina lang din. No, inulit ko lang to. Kunin mo yung 20% niyan. That's 23,400. 30% nito, 35,100. 50% niyan, 58,500. Okay, bawas mo yan. 76,600. At ganito din, 134,900. 200,000 minus mo ng 58,500. 141,500. Yan. Add mo lahat ng tatlo, 353,000. Pag-check mo naman 470,000 minus 117,000, 353,000. Yung total interest, February 1, 2001, ang gagawin mo dyan is, ang tawag dito, mhm. Ay, sorry. I think I made a mistake pala. Itong first installment, dapat pala hindi mo pala muna ito i-minus. Oo, sorry. Tanggalin ko pala muna to. Mm. Di ba ito yung actual loss on realization? Yung first installment payment to partners, sorry, ito pala to. I made a mistake. Ito, yung 39,679,4, mm, ito muna siya. Yung 168,000 na amount received by the partners, kasi first installment payment pala. Sorry, 168,000 to, di ba? So, minus din yan. Itong 168,000, ito yun. Kasi pag tinignan mo, 8,000 times 0.2. Hindi siya yun, no? Kokopy mo to dito. 39,600. Teka, copyin ko na nga lang muna to. Hindi siya nakokopya. Okay. 39,600 to. At ito ay 79,400. Kasi ito yung, yung pinambayad sa kanila nung January. Di ba? At ito ay 49,000. Hmm. Yan. Pag ginad mo, check natin. 39,600. O plus mo siya ng 49,168. Tama. Okay. Tanggalin ko na to. Yung total interest ng February 1, ito, 100,000 minus 23,400 minus 3,600. Kaya nagbawas ako dito kasi ito yung nakuha na ng mga partners nung end of January. Ito, amount received by the partners. Ito yun. Yan.
Eh, February na, di ba? Nagkaroon ulit ng panibagong ano, bayaran. So, 100,000 tayo. 1, 2, 3, 400. Made of talaga liquidation, no? 37,000 to. Ito, 170 minus minus. 55,500. Next, 200,000 minus 50,500 minus 1 ng 49,000. 92,500. Add mo yung tatlo. 92,500. 185,000. Let's hope we're correct by checking. 470,000 minus 1 ng 117,000 minus 1 ng 168,000. 185,000 siya. Another one, allocation of loss ng February 2001. Ito na yung di na tayo napapasok si 125,000. So, negative yan. Kunin mo yung 20% niyan. 25,000. Okay, 30% nito. 37,500. 50% niyan. 62,500. Okay. Minus minus. Para makuha mo na yung pinaka final installment payment to partners. 12,000. 55,500. 18,000. 92,500. That's 30,000. And pag in-add mo yung tatlo, 12 plus 18 plus 18 plus 30, that is 60,000. Check natin, 185,000, 60,000 siya. Yes. Alright, check natin yung balance of cash para sure lang tayo. Okay, hindi ko na nga dito ang cash. Cash, tapos T account. Dapat puti na lang. Yan, gawa ka T account dyan. Yan, di ba ganyan yan? So, yung beginning balance ng cash na natanggap natin nung February, hindi pala natanggap. Yung beginning balance ng cash natin is 10,000. Sir, saan nanggaling yung 10,000? Remember, yung ending balance ng cash mo, yung January 10K. So, ito na yung magiging beginning mo. Mm-mm. Ayan. Kasi, lagi ko nga dito. February 1, 2001, 10,000. Ngayon, meron pa tayong collection of accounts receivable. Call on AR. Ito yon. Nasaan yun? 10,000 was collected. Ito yun. 10,000 was collected. Okay. Sale of inventory. Yung sale of inventory natin is, ano ba yun? The other half of the inventory was sold for 20,000. So, lalagyan mo din dito ay 20,000. Okay. Meron pa ba? Meron pa ba tayong ilalagay dito? Yes, I think yung equipment, di ba? The remaining items of equipment were sold for 30,000. 30,000, yeah. Yeah, sale of equipment, 30,000. Okay. At yung mga payment for liquidation expenses, di ba? Ito, ito yung natitira, 10,000. Payment for liquidation expenses. Mhm. At nagbayad na tayo sa mga partners ng 60,000. So, ito na yun, 60,000. Final payment to partners. Mm-mm. Check natin gamit kakaliki.
10,000 plus 10,000 kay collection of AR plus sale of inventory plus 130,000 sa sale of equipment, 70,000. Minus mo yung payment for liquidation expenses at minus ka ng final payment to partners, zero. So, tama lang. Zero to. Mm. So, yung ending balance ng cash natin for February 28, 2001 is zero. Sakto lang. Mm. Di ba? Walang labis, walang kulang. Mm. Okay. And that's the end of the lesson on safe payments schedule. Ang next topic natin will be cash priority program. Okay. So if you have questions or you need of clarifications, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. I'll see you in my next video, Cash Priority Program, the last topic ng partnership liquidation at last topic na natin sa partnership. Okay. Thank you very much. Please like and subscribe. And yeah, laking tulong po sa akin yun. Maraming salamat po. Bye.